at naghingi ako ng nahingi ako, meron nang binigay mga impression siguro sa akin mga kapatid, talagang may inilalapit na ako sa ating Panginoon na mga mensahe, dalawa. Pero nung gumagawa na ako kagabi, may mga ganyang pagkakataon na iba yung nasa isip mo, pero habang gumagawa ka, iba yung mga lumalabas. Ano po, so ito po yung mensahe ng ating Panginoon. Kaya patuloy na tayo po ay magala. At ito po yung ating title. Tetelestai. Alam niyo pong ibig sabihin po ng mga kapatid? Amen. At ito po yung ginamit po ng ating Panginoon. At simple lang po ang ibig sabihin po nun. Dito po natin kukunin. Matapos tanggapin ni Jesus ang alak o yung mapait, mga kapatid. Ito po yung kaganapan nito na nakapako ang ating Panginoon sa krus, si Kristo. Sabi diyan, matapos tanggapin ni Jesus ang alak o yung inilagay, dinampi sa kanyang labi, yung mapait, mga kapatid. Sabi niya, naganap na. Sa English, it is finished. Ano po? Pagkatapos, simuko siya at isinuko ang kanyang espiritu. Ito po yung pagkakataon ng ating si Kristo ay nasa krus na ng Kalbaryo. Ano po, ito na po yung huling pagkakataon, moment na sabi ng ating Panginoon, it is finished. Yan po ang ibig sabihin na Tetelestai, it is finished. So, yan po ay Greek word. At ang sabi po dito, para maintindihan natin, the Greek word Tetelestai is used in the Gospel of John as Jesus' last word. It is finished. Before He gave up His Spirit on the cross, Tetelestai comes from the Greek root word of teleo, meaning to bring to an end, finish, or complete. Pero alam po natin mga kapatid na meron pang ibang mga studies na ginagamit po yan sa iba't iba pang mga word. Merong iba't ibang meaning. Pero isang word na ginagamit po nila. Parang sa atin, ano po, may ginagamit po tayong mga salita na nagbabago ang meaning depende sa paggamit po natin ng pangungusap o sa sitwasyon po. Ano po? So, ito ay meron ding meaning sa army, meron siyang sa business, at marami po siyang pinagagamitan na nag-iiba po ang meaning, isang meaning pero nag-iiba yung mga sabi natin, yung mga wording, mga kapatid, yung pinaka-meaning. So, ang sabi po dito, yung ginamit po na Tetelestai, ang pagkakagamit po niya sa pangungusap, sa Greek, mga kapatid, ang sabi po diyan, ito po ay ginamit sa business. Ano po? Written on business documents or mga sa resibo. Receipts. In New Testament times to show, indicating that the bill had been paid in full. So, yung Tetelestai, it is finished. Yung sinabi ng ating Panginoon na ganap na, ang sabi niya po doon, sa iba pang meaning, mga kapatid, nabayaran ko ng lahat. Amen. Alam natin, mga kapatid, na nung napako si Kristo, nabayubay po siya sa krus, alam po natin na ginawa po yun ni Kristo para sa ating mga kasalanan. Ginawa po yan para tayo ay, yung kasalanan natin, hindi natin kayang bayaran, ang Diyos po ang umako ng lahat ng yan. Kaya yung isang pang meaning, mga kapatid, it is finished. Ang sabi dyan, lahat ay nabayaran na. Paid in full. Hindi, mga kapatid, ang sabi dyan, partial. Hindi partial, mga kapatid. Hindi down payment ang ating Panginoon habang ang nangyayari. Kasi pag full, talagang tapos na. Pag may down payment, di ba? Sino dito yung may mga utang na may down payment or sa motor na lang para nagkakaintindihan po tayo. Pag nag-down tayo, ibig sabihin, meron ka lang certain amount na ibinigay at tatapusin mo pa yan. Hindi po ganun ang pagliligtas na ginawa po ng ating Panginoon sa atin. Ang Diyos, kumpleto po lahat. Hindi po ginamit ng ating Panginoon na, sige, mag-down payment muna ako dyan kay Joel. Habang hindi yan nag-aayos, uhulog-hulugan ko muna. Kapag hindi ayos ang pananampalataya, hindi mo na makakatanggap sa akin yan.
Ang ginawa po ng ating Panginoon, masama man tayo, may mga pagkukulang man tayo, marami man tayo mga kapatid na hindi nagagawang tama sa harapan ng ating Panginoon. Pero ang Diyos, hindi ka ginawang installment. Ang ating Panginoon, tinapos niya po ang lahat. Masama ka man o hindi, ang Diyos, binayaran po lahat ng kasalanan na meron po tayo. Paid in full. Praise the Lord. Kasi alam po natin, sabi ng Roma, di ba? Na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ayaw po ng ating Panginoon na ang lahat po sa atin ay hahantong sa kamatayan. Kamatayan spiritually, kamatayan ng ating katawan, bunga ng ating kasalanan. Di ba? Sa ibang bansa, dito sa atin, sa Pilipinas, wala na po yung death penalty. Kapag sumobra na po tayo, go beyond credits. Pag yung ating kautangan, lahat mga kapatid, ay sumobra na. Dumating na po sa limit. Ano pong nangyayari? Tinatapos na. Yan sila dito yung may mga pautangan. Yung ginagawa nila kapag hindi na nakakabayad, terminate na. Sa isang trabaho, kapag hindi ka na nagpapangsyon, kapag wala nang kinikita sa iyo ang kumpanya, sisante ka na. You're fired. Yari na. Kasi wala ka nang pakinabang. Pero sa atin, mga kapatid, salamat sa ating Panginoon. Namuhay man tayong may kasalanan noon, pero hindi po tayo binigyan ng ating Diyos ng isang bagay, mga kapatid, na tayo ay, kumbaga parang sinasante, sige, expert ng buhay mo. Wala ka namang nagagawang tama. Wala ka nang nagawang tama, gumawa ka pa ng mali. Parang ganyan po yung buhay po natin noon. Tama po ba mga kapatid? Aminado po ba tayo dyan? Tayo. Noon, wala na nga tayo nagawang tama. Gawa pa tayo ng gawa ng mali. Pero salamat sa ating Panginoon, ang Diyos po natin sa panahon natin ngayon ay mahabagin. Ang Diyos po natin ngayon ay talagang punong-puno ng biyaya na kahit sukdo na, kahit ang tao ay sumusuko na sa ugali natin, sa buhay natin, ang Diyos hindi po sumusuko sa atin, mga kapatid. Diba minsan may mga tao tayong nakakasalamuha or minsan nakakapagbigay tayo ng panghuhusga. Diba may mga parang adik-adik, wala na ito. Diba may mga nakikita tayong ganyan, wala na ito. Yari na ito. Kamatayan na lang inaantay nito. Wala na talagang nagawang matino yan. Nako. Minsan nakakapag-isip tayo ng ganyan, nakakapagbigay po tayo ng mga conclusion na akala po natin ay yun na. Pero ang Diyos, kapag siya po mga kapatid ang kumilos, yung kala natin ay tapos na, pasimula pa lang yan sa buhay po natin. Pasimula pa yan sa taong yan. Kaya ang Diyos, huwag niyo pong maliitin ang kanyang kapangyarihan at ang magagawa ng ating Panginoon. Ang ending ng akala ng tao, ang katapusan na inakala ng tao ay kayang maging pasimula sa ating Panginoon. Kaya, salamat mga kapatid dahil nabayaran po. Amen. Nabayaran po yung ating mga kasalanan, yung ating mga pagkukulang sa harapan po ng ating Panginoon. Ang Diyos ang nagbayad sa ating mga kasalanan. Kasi kung tayo lang, hindi po natin kayang bayaran yung kasalanan lahat na ginawa po natin. Tandaan niyo pa yung magkano yung nakupit niyo ng bata pa? Hindi tayo namungupit ng bata pa. Pag yung shoulder bag ni nanay, shoulder bag ni mama, ni mommy, ni mother, ano po, kakalkalin yan, baka may mga barya pa, baka may mga 5 piso. Ano, yung panahon namin, kasi ngayon, computer na yung panahon namin, videohan, kailangan talaga namin barya, piso, 3 minutes, 5 minutes. Ano po, pag maraming barya kang nakuha, hindi mga tagal-tagal ka makakapaglaro. Ngayon yata, hindi na kasi pabarya-barya yung laman ng mga shoulder bag, mga 20 pesos, yes, 100, 1,000, hindi na tayo pinagpala ng ating Panginoon. Pero huwag kayong, kukupit. So ang Diyos, siya po ang nagbayad sa ating mga kasalanan. Salamat sa ating Panginoon dahil ang Diyos ang nagbayad sa ating mga kasalanan. Kaya kung babasahin po natin ng Isaiah chapter 1 verse 18,
Sabi po dito, nagseparito kayo ngayon at tayo'y mga tuwiranan. Kung gusto mong mga tuwiran ka sa ating Panginoon. Kasi minsan, kapag nakipagkatwiranan po tayo sa tao, talo talaga tayo. May magagaling dyan na mali na, pero magaling lang mga tuwiran. Sino may kilalang ganyan mga kapatid? Mali. Pero dahil magaling mga tuwiran, parang laging tama. Di ba kaya winawarningan po tayo sa mga ganyang bagay. Kapag lagi ka ng tama, ay may mali na sa'yo. Di ba? Kaya mahirap po yung maraming katwiran. Kaya minsan, di ba, pinipiloso po na natin, ay dapat nag-abogado ka na lang. Magaling ka palang mga tuwiran. Marami ka palang mga reasonings. Marami ka palang, alam. Ba, kasi minsan, may mga pagkakataong ganyan. Minsan, natatawa na lang tayo. Minsan, naiinis. Ano po kasi minsan, may mga bagay na pinapaunawa tayo, ayaw niyang unawain. Kasi may sariling katwiran. Kung gusto po natin mga tuwiran, patungkol sa buhay po natin, mga tuwiran po tayo sa ating Panginoon. Makipag-usap tayo sa ating Diyos. Sigurado hindi ka mananalo sa ating Panginoon. Ako ko lang, kung manalo ka pa kay Lord. So, nagsiparito kayo at tayo mga tuwiranan. Sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging maputi na parang nyebe. Bagaman maging mapula gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo na bagong paligong tupa. So yung kasalanan po natin mga kapatid, ang sabi po dyan, kahit gaano pa yan kapula, kahit gaano pa yan kasama mga kapatid, ang kasalanan po natin ay kayang pawiin ng ating Panginoon. Kaya po yan tanggalin po ng ating Panginoon. Lahat po ng ating mga nagawa noong una, nung tayo hindi pa naglilingkod sa ating Panginoon, kayang-kaya po yang pawiin ng ating Diyos. Praise the Lord. Kasi kasama po yan nung siya po ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Kasama po yan mga kapatid sa ginawa po ng ating Panginoon. Included po yan sa kanyang paghihirap nung napako ang ating Panginoon. So, makikita po natin, ang Diyos ay gumawa ng malaking hakbang para sa atin. Amen? Alam ng Diyos kasi na wala po tayong magagawa. Bilang tao, wala po tayong magagawa para pawiin natin yung ating mga kasalanan. At limitado po tayo. Namin po ba natin yan mga kapatid? Ano po, na tayo po ay limitado. Hindi po natin kayang gawin ang lahat ng bagay. Kaya ang Diyos mismo, siya na po ang gumawa ng hakbang, ng paraan, para tayo po ay bumalik sa piling po ng ating Panginoon. Yung kasalanan, napakahirap po ng tanggalin sa katawan. Amen. Para yung mantsa, ganyan ang kasalanan. Amen. Para kang nakaapak ng bubble gum. Sunod ng sunod sa'yo. Di ba? Mahirap po ang kasalanan. Lagi po yung nakadikit. At kahit hindi natin tawagin, lumalapit po yan. At kahit mananampalataya na tayo, nandyan pa rin yan 24/7. Mga nakaabang. Ganyan po ang kasalanan dahil napakabilis po, mga kapatid, na gawin niya ng kaaway. Kasi tama naman sinasabi ng Biblia. Ang kaaway, ang kasalanan, para po yun laging nakaikot po sa atin. Parang leon na laging nakahandang sumila. Yayariin po tayo ng kasalanan. Kaya kung hindi tayo maging maingat bilang mananampalataya at wala po tayong banal na espiritu ng ating Panginoon, pwede po tayong masila ng kasalanan po yan. At tandaan po natin na ang kaaway ay mas matalino kaysa sa atin. We admit, mga kapatid, na ang kaaway ay mas matalino sa atin, pero mas makapangyarihan tayo sa kaaway dahil kasama po natin ang ating Panginoon. Yan po ang malaking katotohanan. Hindi mo pwedeng i-outsmart ang kaaway. Kaya kailangan po natin ang salita ng ating Panginoon. Kailangan natin alamin ang salita ng ating Panginoon. Sa ganung pamamaraan, alam natin kung ano yung ginagawa, kilos ng kaaway. Pero kung sa ating karunungan lamang, hindi po natin alam kung ano yung gagawin ng kaaway. Great pretender, magaling po yan mga kapatid, magsinungaling, magaling yan magkunwari. Ang sabi pa nga ng Biblia mga kapatid, na kaya niyang magdamit tupa. Ano po?
pero lobo yung kanyang panloob. Ganyan po ang kaaway. Ang sabi pa nga ng isang verse sa Bible, mga kapatid, kaya niya maging parang anghel. Para lang tayo, mga kapatid, dayain. Ganyan po ang kaaway. Tayo, ilang taon lang tayo nag-exist dito sa mundo. Wala pang 50 yung iba dito. Minsan, wala pang 100 dito. May 100 na kaya sa atin, mga kapatid. Wala pa lang. Goal pa lang, mga 100 para magawa ng 100,000. Amen. So nag-goal tayo na tayo ay magiging ayos na mananampalataya at hindi tayo magiging ayos na mananampalataya kung tayo po ay laging nakalayo sa ating Panginoon. Kasi wala po talaga tayong magagawa kung sa ating sarili lamang. Mahihirapan po tayo. So ang Diyos, gumawa po siyang isang malaking hakbang para po sa atin dahil alam ng Diyos na tayo po ay limitado, wala po tayong magagawa. Kaya mismo ang ating Panginoon ang gumawa ng mga kaparaanan para po tayo manumbalik sa kanyang piling, mga kapatid. Noong sinabi ng Diyos na tapos na, kinumpleto na ng ating Panginoon ang kaligtasan, yung way of salvation. Para tayo, susunod na lang po tayo. Wala na tayong ibang mabigat na gagawin. Ano lang ba ang mabigat na ginagawa ng tao para maligtas? Amen. Para tayo ay makapiling natin ang ating Panginoon. Ano lang ba yung masasabi natin sa sarili natin? Ano yung mabigat na ginagawa natin para sa ating Panginoon? Naisip niyo na ba yan? Hindi ka naman sinabihan ni Lord na magpapako ka rin. Ano ba ang sinabi sa ating Panginoon? O kailangan mo rin magpasting ng 40 days. Wala namang inindikit ng Biblia na kailangan natin magpasting ng 40 days. Kailangan mo rin mahagupit para magkaroon ka ng kaligtasan. Kailangan maging katulad ka ng nasa katabi ng ating Panginoon sa krus. Kailangan mo pako sa krus para magkaroon ka ng kaligtasan. Wala namang sinasabi ang ating Panginoon ng mga ganung bagay. Ang kailangan lang gawin po ng tao ay sumunod. Yun lang naman po eh. Pero sa atin napakabigat ng pagsunod. Yung hinihingi ng ating Panginoon minsan, akala natin mahirap. Mahirap naman po talaga. Sino pong naniniwala na mahirap sumunod sa ating Panginoon? Mahirap pong sumunod sa ating Panginoon pag hindi natin mahal ang ating Diyos. Yan po nahihirapan. Ang tao ay nahihirapan. Umaalis po siya sa pananampalataya kapag ang kanyang pag-ibig sa ating Diyos ay nauuti-uting nawawala. Nalalamig ang kanyang pag-ibig sa ating Panginoon. Kasi, akalaan nyo mga kapatid ito lang isipin po natin, ilang percent na tayo po ay nasa loob ng church, ng gawain ng ating Panginoon, versus na kahalubilo po natin ang mundo. Diyan pa lang, talo na. Hindi naman po lugi si Lord. Lugi tayo. Amen? Diyan pa lang, talo na ang mananampalataya. Kasi yung percentage, mga kapatid, nakahalubilo natin ang mga hindi mananampalataya, diyan pa lang yung impluwensya, hirap na tayo. Kaya minsan, may mga pagkakataon na tayo po, mga kapatid, ay biglang napapabalik sa dati nating buhay, kahit 1 minuto, 1 oras man. Di ba? Kaya napapakompromise po tayo kasi mas matagal po yung time na kasama po natin ang hindi mananampalataya o nasa environment po tayo na ang kasama po natin ay hindi mga mananampalataya. Kaya, ilan na nga lang yung percentage. Kasi hindi pa tayo pupunta sa gawain ng ating Panginoon, mas lalo tayo nahihirapan na. Hindi naman tayo superman, hindi tayo superwoman. Mga kapatid, na kaya natin, ay kaya-kaya, ay maliit na bagay, small things. Hindi natin kaya yan. Hindi natin masasabi. Baka nga, paglabas nyo pa lang dito, mga kapatid, sa church, pagpunta nyo dyan sa tindahan o sa pag-uwi, mga kapatid, biglang nakakita kayo, bigla kayo napamura o napaisip ng Hindi na may mga ganyang pagkakataon, napaisip tayo ng masama sa tao. Kasi, di ba, sa Old Testament, kung aalamin po natin, sa Old Testament, yung iniisip ng tao, hindi pa yung kasalanan. Di ba, sa Old Testament, kapag nag-isip ka ng isang bagay, halimbawa, kakatayin ko yung baboy ni Jubel, hindi ko sasabihin sa kanya.
Hindi pa kasalanan yun. Pero dito mga kapatid, sa New Testament, nag-iisip ka pa lang ng masamang bagay, kasalanan na po yan. Amen. Kasalanan na po yan. Kaya minsan yung pag-iisip natin, talagang ipalinis natin sa ating Panginoon. Amen. Kaya di ba, ginagawa na lang natin positive yung mga nakikita nating masama. Ay, baka naman meron lang ganitong Yeah, minsan na lang, ginagawa na lang natin, pinapasaya na lang natin yung sarili natin, kaysa magalit po tayo. Yung mga ganyan lang ginagawa natin, ay baka naman, baka ngayon lang yan. Eh, yun lang, kinakalma na lang natin yung sarili po natin. So, ang ating Panginoon, yung sinabi niyang tapos na, nagkaroon na po ng direksyon ng buhay ng tao. Ibig sabihin mga kapatid, mas naging malinaw, kasi sa Old Testament, ang sabi dyan, shadow. Wala pa yung pinaka-image. Shadow pa lang. Ang shadow, mga kapatid, anong kulay ng shadow? Itim. Itim pa lang yan. Wala pa masyadong malinaw. Pero dito sa New Testament, ano po sa New Testament? Nakita po mismo. Alam na po natin at malinaw na ang direksyon ng ating pananampalataya ng Old Testament. Kailangan mo pa pumunta sa templo. Kailangan doon ka pa sumimba. Pero ngayon mga kapatid, na tinapos na ng ating Panginoon, kahit nasaan po tayo, pwede po tayong lumapit sa ating Diyos. Wala nang pinipiling lugar ang presensya ng ating Panginoon. Hindi na po siya nakakonfine sa tabernacle. Kaya pinunit ng ating Panginoon yung tabing para ang presensya ng Diyos ay ma-access sa lahat ng lugar. Kaya alam po natin mga kapatid, gumawa ng pamamaraan, mas easy, mas madaling pamamaraan ang ating Panginoon noong tinapos po niya ang salvation. Si Kristo. Kaya yun yung gospel. Yun po yung magandang balita, mga kapatid, na ang Diyos ay namatay, nilibing at nabuhay. Diyan po tayo nagkaroon ng kaligtasan sa ginawa po yan ng ating Panginoon. Kaya nung tinapos na po niya ang salvation, ang way of salvation, nandito po tayo na kahit hindi tayo mga taga-Jerusalem, hindi tayo mga kapatid taga-Middle East, hindi tayo malapit sa Israel, ay tayo po ay naliligtas. Nagkakaroon po tayo ng pagkakataon na makalapit at maramdaman, maranasan ang presensya po ng ating Panginoon. Kasi nandiyan na, malinaw na, alam na natin yung mga hakbang na kung paano tayo mas lalong lalapit po sa ating Panginoon. So, ang sabi po, dito mga kapatid, when the Lord said it is finished, natapos na ang paghihirap natin. Hindi na tayo kakaladkarin, hindi na tayo yung krus na literal, mga kapatid, hindi na tayo akit sa bundok. Nadala-dala ang krus, hindi na tayo hampas-hampasin, hindi na tayo kukoronahan ng tinig, mga kapatid. Ginawa na po yan ng ating Panginoon. Tinapos na rin niya po, mga kapatid, yung pighati. Na dapat, hirap talaga yung dinanas ng ating Panginoon. Akala mo wala kang kasalanan, pag hampas-hampasin ka na para kang kriminal. May nabasa pa nga ako, yung pusa nagkuha ng tuyo. Yung palo sa kanya parang kumuha daw ng manok. Grabe naman yung palo sa akin. Alam mo naman, manok yung kinuha ko. Tuyo lang naman. Grabe daw yung hampas. Grabe yung hampas sa akin. Makahampas, alam mo, manok. Tuyo nga lang, grabe yung hampas. Dapat pitik-pitik lang. Tuyo lang naman. Habol-habol pa ng tsinelas. Si Sister Lisa, talagang tinitirador daw yung pusa. Hindi siya yung asawa. Mabait po si Sister Lisa. Amen. Sabi niya, natapos na ang pighati, natapos na ang pag-uusig. Ngayon, inuusig tayo, pero alam natin na protektado na tayo ng ating Panginoon. Kaya yung pag-uusig na meron na dinanas ng ating Panginoon, amen, alam natin na mapapagtagumpayan natin kasi meron isa pong nauna sa atin na inusig. Talagang grabe yung pag-uusig, pinatay, sinaktan, pero ang ating Panginoon, hallelujah, siya po ay nananahan sa atin. Usigin man tayo, alam natin na meron pong nakaagapay po sa atin. At yung mga pag-uusig na yan, alam natin na maliit na bagay yan. Kaya sabi ng Biblia, yung ating pananampalataya, pagsunod natin, hindi pa dumating sa, humantong sa nagdanak tayo ng dugo. Sino dito na inusig na talagang danak dugo na, sinaksak na, hinampas na? Di ba? Hindi naman.
Natapos na rin yung sakripisyo na ginawa sa atin. Kaya nagkaroon tayo ng isang malinaw, mga kapatid, na guide para sa ating pananampalataya. So, dito pa lang makita po natin, mga kapatid, na yung ginawa po ng ating Panginoon, nagawa niya po yung kanyang parte. Bilang Diyos, ginawa ng Diyos, o bilang siya yung Diyos natin, mga kapatid, ginawa na niya yung parte niya. Ang tanong, ano ba? When the Lord said finish, ayan. Ginawa ba natin ang ating parte para sa ating Panginoon? It is finished. Ginawa ng ating Diyos yung kanyang parte. Yung parte naman natin. Yung side naman natin. Ginagawa ba natin? Amen? Yung parte natin sa pananampalataya, alam po natin yan. Yung pananampalataya, hindi lang ang Diyos ang nagbibigay. Ang sabi ng Biblia, we know workout po natin yan. Yung ating pananampalataya, talagang pinagsusumikapan po natin yan. Hindi po pwedeng si Lord lang at si Lord. Dapat tayo rin ay may parte at malaki po ang parte na ginagampanan natin sa ating pananampalataya kasi ang Diyos nag-offer na ng kaligtasan. Ikaw na lang yan kung kukunin mo, kung igagrab mo. Di ba, yung isang illustration na ginagamit po sa mga krusada, ang sabi diyan, mga kapatid, kapag merong isang bahay, nandoon ka sa bahay, bumabaha, tapos may dumating na helicopter, nagbaba ng ladder, helicopter ladder, ano pa ba? Karay. Ayan. Ano gagawin mo po dun? Para maligtas ka, maniniwala ka na lang ba? Ay, gagawin. Wala nang problema. Inihugos na yung ibig sabihin, nandun na, nasa sayo na po yan kung kukunin mo yung hagdan. Kung ililigtas mo yung sarili. Kasi nandyan na yung parte ng rescuer, ginawa na niya. Nagugos na po siya ng hagdan. Sa'yo na lang, yung parte mo, kung ikaw ay gustong iligtas ang sarili, dapat gagawa rin po tayo. Mag-e-effort din tayo. Kahit yan ay mahangin, kakapit tayo dyan ng mahigpit kasi gusto nating maligtas. Ganyan din po sa atin, sa pananampalataya. Tinapos na ng ating Panginoon ang way of salvation. Tayo naman bilang inoopera ng ating Panginoon ng kaligtasan, anong kailangan nating gawin? Ito may mga series ng katanungan po dito na itatanong po tayo. Kailangan ma-assess po natin yung sarili natin o makita natin yung sarili natin na ako bagay, ginagawa ko yung parte ko. Bilang tinawag ng ating Panginoon, ginagawa ko kaya yung parte ko. Baka si Lord lang ang gawa ng gawa sa buhay ko. Ako, hindi ako gumagawa sa kalooban ng ating Panginoon. Alam natin yan, mga kapatid. Kasi ang sabi ng Mateo, kailangan equally yoke tayo sa ating Panginoon. Ang Diyos, habang tayo po mga kapatid ay may ginagawa, habang tayo sumusunod sa ating Panginoon, kailangan kasama natin lagi ang ating Panginoon. Kaya ginamit niya yung yoke. Ano yung yoke, mga kapatid? Pamatok. Alam natin yan, yung pamatok, nakaraan, yung mga nakaraang taon pa mga kapatid, pinakita ko sa inyo. Kasi pamatok dito sa ating pang-isahan. Doon sa panahon ng ating Panginoon, dalawang baka, equally dapat. Hindi mataas yung isa, yung isa'y mababa. Hindi pwedeng yung isa'y matipuno, yung isa'y bansot. Talagang ibang andang puno. Kailangan equal yun. Dapat balance po tayo. So sa pananampalataya, mga kapatid, nagagawa ba natin yung parte natin para sa ating Panginoon? Bilang mananampalataya, niligtas ng ating Diyos, nagagawa ba natin? Ang ating Diyos, mga kapatid, hinanda ng ating Panginoon Jesus ang kanyang sarili para sa misteryong gagawin niya para sa atin. Unang-una, yan ang ginawa ng ating Panginoon. At alam natin yan, yung paghahandang ginawa ng Diyos. Nagpasting ang ating Panginoon. Palaan niyo yan. Para sa kaligtasan na gagawin sa atin, pinagpastingan pa tayo ni Lord. Tayo, hindi tayo makapagpasting kay Lord. Si Lord, kung tayo ay iligtas, ilan lang ba yung nagpasting kahapon na pumunta dito? Si Jobel, si Award, talakpakan natin sila. Dalawa sila, mga kapatid. Nakaano po sila,
nakapasok sila dun sa may 2 o 3. 2 sila. Kasi dumating kami dito, mabe-breaking na. Kasi nag-ayos po kami nag-ayos pa namin hanggang gabi, nag-ayos pa kami ng drums. Praise the Lord. So ang ating Panginoon, pinagpastingan tayo, talagang pinaghandaan tayo ng ating Panginoon. Kasi hindi talaga, masasabi natin, hindi po basta-basta yung gagampanan ng ating Panginoon para magkaroon po tayo o magtamo tayo ng kaligtasan. Bagamat siya ay Diyos, pero ang ginamit po, mga kapatid, ating Panginoon, siya ay nagkatawang tao. Nagkaroon ng image, mga kapatid, nagkaroon ng, si Kristo, sabi ng Biblia, di ba? Christ is the image of the invisible God. Siya ay nagkatawang tao, sabi ng John chapter 1, mga kapatid, yung flesh yung word ay naging flesh. Yung salita ay nagkaroon ng katawan. At ang ginawa, mga kapatid, hindi niya ginamit yung kanyang pagka-Diyos. Talagang ipinakita ng ating Panginoon na napakahalaga po natin. Di ba? Worth saving for. Tayo yun. Amen? Kaya, ito tanong. Tayo ba? Inihanda ba natin ang ating sarili sa pagsunod sa ating Panginoon? Tayo, pinaghandaan tayo ng ating Panginoon, pero tayo ba? Inihahanda natin ang ating sarili. Kinukondisyon natin ang ating sarili para sundin ang kalooban po ng ating Panginoon. Ang kasagutan ay nasa inyong isipan. Kayo po ang mismong nakakaalam kung talagang handa, kondisyon ang inyong sarili na sumusunod po sa ating Panginoon. Mahirap sa mga atleta yung hindi kondisyon. Nagpipail po sila. Diba? Sa lahat naman pag walang preparation, 50-50 ang pagkapanalo. Kaya sabi po, mga kapatid na Mateo, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangan itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. So, ang sabi po dito, mga kapatid, ang ating Panginoon, ikinondisyon niya ang kanyang sarili para sa misteryong gaganapin po niya sa atin o yung pagliligtas na gagawin niya po sa atin. At tayo naman, kung gusto po natin, mga kapatid, na tayo ay maging kondisyon na sumusunod sa ating Panginoon, meron pong mga pasanin. Dapat kondisyon din po yung ating pananampalataya. Kondisyon po yung ating buhay. At ang sabi dyan, hindi dapat kinuuna yung sarili. Ang sabi pa nga dyan, itinatakwil ang sarili. Kaya yung paboritong verse ng nag-birthday nating kaibigan, dito, mga kapatid, talagang unahin po natin ang Panginoon, ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran, mga kapatid. Yan po yung dapat po natin gawin. Naunahin po natin ang ating Panginoon. Huwag natin i-priority yung sarili natin, kundi i-priority natin ang ating Panginoon. In that way, tayo po ay makakasunod ng ayos sa ating Panginoon. Kaya sabi diyan, meron tayong mga pasanin. At krus yung pasanin po natin. Ibig sabihin yung pananampalataya. Yung krus na yan, mga kapatid, ang ating Panginoon. Kailangan sumusunod tayo. Yung pananampalataya natin, sumusunod tayo. Ang ating Diyos, mas matindi pa nga yung ginagawa niya Yung ginawa niya ni Kristo, mga kapatid. Di ba, habang pasan yung krus, hinahagupit. Di ba, minsan nga, mas masakit pa yung salita kaysa sa hagupit. Di ba, alam po natin yan, yung pasan-pasan ng ating Panginoon. Baka yung iba dun, pinagaling ng ating Diyos. Baka yung iba po dun sa mga naglalait sa ating Panginoon ay nakakita ng himala galing sa ating Panginoon. Pero hindi po nila tinignan yun. Nilait po nila ang ating Panginoon. Iba tinatadyakan, iba dinuduraan, pinagsasalitaan, hinahampas, mga kapatid. Kaya sa ating mga mananampalataya, mas unahin po natin ang ating Panginoon. Dumaan man tayo sa mga ganong sitwasyon ng buhay po natin, alam naman natin na tayo po ay nasa kalooban ng ating Diyos. May mga testing period po sa ating pananampalataya at sa testing period na yan, dapat tayo ay magtagumpay. At makita natin sa sarili po natin na sumusunod ako sa ating Panginoon. Na hindi ko inuuna ang aking sarili. Minsan kasi, ang sarili po natin, hindi naman minsan ang sarili po natin, yan ang number 1 na kaaway po natin.
Pagmulat pa lang natin, kaaway mo na yung sarili mo eh. Yes. Takot na. Hindi na ako mag-pray. Mas nauwaw ako sa kape. Hindi na ako mag-pray. Hindi na ako magde-devotion kasi nagugutom na ako. Oh, hindi ka magugutom. Alas 12 ka na gumising. Tanghali ka na gumising. Amen. Kalaban natin, number 1, sarili po natin. Kaya, tignan niyo yung sarili niyo kung saan kayo may salamin. Minsan, pagalitan niyo rin yung sarili niyo. Kasi minsan, kalimitan, may mga pagkakataon mga kapatid, na imbis na pagalitan natin yung sarili natin, ibinabaling natin sa iba, yung kasalanan na tayo naman ang gumawa. Mahanap tayo ng masisisi para marilip yung atin na hindi ako yun. Nakaranas ako nun. Iba yung may gawa, ako ang pinalo. Yung mga panganay, ganyan eh. Ate Gwen, ganun ba yun? Ayos. No? Hindi ikaw may gawa. Tandaan ko yung mga kapatid. May cellphone dun si nanay. Flip pa nun, Samsung. Inupuan ni Ivy, ako ang pinalo. Wala na. Makapal naman yung ano ko. Yung puwet. Okay na rin. Pero hindi, ang sakit sa damdamin yung hindi mo kasalanan sa isisisi. Kaya kahit ang sakit mo sa damdamin talaga, mapapatanong ka na lang, bakit ako? Siguro nasanay na sa akin, lagi akong pinapalo. Hindi, ikaw na lang. Sanay ka naman. Parang gano'n. Ganun din sa pananampalataya mga kapatid. May mga pagkakataon na sumusunod tayo sa ating Panginoon, nilalait tayo na wala naman tayong ginagawa. Pinagbibintangan tayo na hindi naman tayo ang gumawa. Di ba yung mga ganyan sitwasyon po sa buhay natin sa pananampalataya, pero hayaan na makita po sa atin na sumusunod pa rin tayo sa kalooban po ng ating Panginoon. Ano man ang mangyari, magkaroon man ng maraming katanungan sa ating isipan, hayaan na tingnan natin ang ating sarili. Lord, sumusunod po ako sa inyo. Kahit anong mangyari, susunod ako sa iyo. Maglilingkod ako sa iyo. Kasi yung sarili natin, yan ang pipigil po sa atin. Tandaan po natin yan. Kaya sabi pa ng Juan, ang taong nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Alam po natin yan, limitado lang buhay natin. Ilang years lang ang pwede natin itagal. Doon na lang tayo sa buhay mga kapatid na alam natin na hanggang pangwalang hanggan. Kaya ang sabi po dito, ang taong nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit, ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dagdagan natin sa piling ng ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Iyong kagandahan mga kapatid. Huwag niyong ma-misinterpret yung sinasabi niyong hindi na pinapahalaga ng kanyang buhay. Hindi na kayo liligo, hindi ko napapahalaga ang buhay ko. Gusto ko naman makapiling sila, hindi na ako liligo, hindi na ako mag-toothbrush. Pahalagahan din yung buhay ng katabi niyo. Mahirap din yan, mga kapatid. Ibig sabihin lang dito mga kapatid, huwag natin grabing pagtuunan yung sarili po natin. May ibang buhay pa tayo na kailangan nating pagtuunan. Ang pananampalataya. Kaya sabi mga kapatid ng Biblia, mag-impok po tayo sa langit kasi doon walang magnanakaw. Dito, yung ating kalakasan pwedeng nakawin. Yung mga inipo natin pwedeng nakawin. Kaya kung lagi nating papahalagahan ang ating sarili, mamaya madadaanan po natin yan. Pero ang kagandahan mga kapatid, ang sabi po dito, kung tayo papahalagahan po natin ang buhay natin, hindi sa daigdig na ito, kundi sa ating Panginoon. Ang sabi po dyan, magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Yan po ang gusto po natin, na tayo po ay maging kondisyon, yung sarili natin, na ating itakwil, huwag nating unahin, kundi unahin po natin lagi ang ating Panginoon. Ang kasunod, mga kapatid, na ginawa ng ating Diyos, hinanap tayo ng Panginoon. The best, mga kapatid. Hallelujah. Yan yung pinakamasarap na naghanap sa atin. Minsan kasi may naghahanap, utang mo daw. Sabihin mo, wala ko dito. Minsan may naghahanap sa atin, minsan lang alam mo yung maghanap, mag-singil pa ng utang.
Ako din doon. Minsan nga lang may maghanap. Ay man, namili pa. Kasi hinahanap tayo nung na ito na po yung bill nyo sa kuryente. Na ito na po yung bill nyo sa tubig. Talagang ayaw mo magpakita. Kasi ayaw mo makita. Pero ito yung kagandahan. May humanap din sa atin. Amen. Na iba ang bigay. Amen. Kagandahan ang ibinigay ng ating Panginoon. Kasi tayo mga kapatid, noon, ang sabi nga ng kanta, para po tayong mga tupang ligaw. Di natin alam. Alam natin, di ba, in-explain ko po sa inyo kung ano yung sight o kung ano yung bilang isang tupa, mga kapatid, sila po ay short-sighted. Mabilis po silang maligaw. Kaya sila ay, sila sa pandinig. Mas kinapakinggan po nila yung kanyang pastor kasi sila po ay short-sighted. Pag medyo na layo na sila, hindi na nila alam kung nasaan sila. Kaya salamat sa ating Panginoon, ang Diyos, hallelujah, ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga naligaw. Amen. Hindi lang tayo basta hinanap ng ating Panginoon, iniligtas pa tayo ng ating Diyos. At yan yung isang pinakamagandang bagay na nangyari po sa buhay natin, na tayo po ay natagpuan ng ating Panginoon. At hindi lang basta natagpuan ng ating Panginoon, nakaranas pa tayo ng pag-ibig, nakaranas pa tayo mga kapatid, hallelujah, ng kalinga ng ating Panginoon. At hindi lang natatapos dyan, iniligtas tayo ng ating Panginoon, hallelujah, sa magulong sanlibutan na ito, na ang sanlibutan ay gustong sirain ang buhay natin. Pero ang Diyos, mga kapatid, siguro yung iba dito partially sira ng buhay. Nung hindi pa naglilingkod sa ating Panginoon, nung hindi pa natagpuan ng ating Panginoon, sira na yung buhay natin. Partially, kagulong-kagulo tayo. Marami na mga problema na dumating sa atin. Pero salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Nalingap tayo ng ating Panginoon. Nahanap tayo ng ating Diyos. At tayo po ay iniligtas ng ating Diyos. Ang sabi ng Pedro, mga kapatid, verse 8, tayo po ay kinuha ng ating Panginoon sa isang lugar na hindi maganda. At nilagay po tayo, mga kapatid, sa kaliwanagan. Diba yung isa pa mong parable, mga kapatid? He left the 99 to find you. Yung tuba, mga kapatid, iniwan niya po yung 99 at hinanap yung pasaway na isa. Kung titingnan po natin yung kwento, di ba? Yung kwento pong ito, pasaway talaga yung umalis. Bakit magkakasama yung 99? Dapat kasama siya doon dahil nga pasaway, masyadong kung saan sa natingin, curiosity, gustong maranasan yung ibang bagay, naligaw tuloy. May ganyang pagkakataon din po sa ating buhay, sa ating pananampalataya. Nasa loob na tayo ng church, pero naghahanap pa tayo ng ibang kagalakan. Kaya nawawala po tayo. Pero salamat sa ating Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi nga nung nabasa ko, mga kapatid, kagabi, through high and lows, mga kapatid, highs and lows, hinanap po tayo ng ating Panginoon. Hinanap tayo, mga kapatid. Baka minsan natagpuan natin ng ating Panginoon nasa gitna tayo ng kagubatan. Nasa gitna tayo ng laot, ng kasalanan, kung nasaan man tayo, mga kapatid. Pero hindi tumigil ang ating Diyos na hanapin at iligtas po tayo. Ibalik, mga kapatid, sa 99. Yan po ang ating Panginoon. Ngayong natagpuan tayo ng ating Panginoon, ang tanong, nananatili ba tayo sa kawan? Baka si Lord may hinahanap na isa, kasama pa tayo ngayon sa 99. Nananatili kaya tayo sa 99? Na mababait? Sino dito yung mababait? Amen. Parang medyo malakas lang ay sa likod. Medyo. Sino dito po yung mababait? Amen. Medyo lumakas-lakas ang konti. Mabait yun na, napaka-humble nyo. Humble. Napaka-humble nyo naman. Hindi nyo inaamin sa sarili nyo na mabait.
Medyo. Medyo lang. Kasi baka naano niyo yung kanta siguro yung naalala niya. Ang bait mo naman, sana kunin ka na ni Lord. Ngayon natagpuan po tayo ng ating Panginoon. Ang tanong, nananatili ba tayo sa pananampalataya? Nananatili ba tayo sa gawain ng ating Diyos? Nananatili ba tayo sa kawan ng ating Panginoon, mga kapatid? Kaya sabi po dito sa 1, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. At sabi dito, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Kung gusto po natin, mga kapatid, manatili sa kawan ng ating Panginoon, ang sabi po dito, kailangan, mga kapatid, lagi po tayong nakikinig, sumusunod sa ating Panginoon. Dahil yung sinusunod po natin ng Diyos, kilala po tayo nito. Kilala tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. At isang ipinagmamalaki ng ating Panginoon na ang kanyang mga tupa, kapag siya ay umiimik, sumusunod po yan. May pinagmamalaki din pala tayo ng ating Panginoon. Kala natin si Job lang yung pinagmalaki. Tayo pinagmamalaki din ng ating Panginoon. Sa tuwing tayo po ay sumusunod sa ating Panginoon, yung kaganda, yung kagalakan ng ating Diyos, mga kapatid, ay nararamdaman natin, kaya malakas po tayo. Dahil tayo po ay napapasaya natin ang ating Panginoon. Sa tuwing sumusunod po tayo sa ating Diyos, napapasaya natin ang ating Panginoon. Ano mga kapatid, di ba yung tupa, mga kapatid, yung ugali po nila, kinig po nila, yung kilala nila, yung boses ng kanilang pastor. Kahit sumisit-sit lang yan. Sino yun ah? Si Bossing. Ano yun sa tupa? Ay, kilala natin kung sino, mga kapatid. Kaya, kung gusto po nating manatili sa kawan ng ating Panginoon, kailangan marinig natin. Lagi tayong sensitibo sa pangungusap po ng ating Panginoon. Kaya nga, kailangan lagi tayong nakatap sa banal na Espiritu ng ating Panginoon para lagi po nating naririnig yung kalooban ng ating Diyos. May mga pagkakataon po kasi na ang ating Panginoon hindi siya sumasagot sa pamamagitan ng sitwasyon. Sumasagot siya sa pamamagitan ng pakikipag-usap natin sa ating Panginoon. Mas probably, lagi, mga kapatid, na sumusunod, ang pangungusap ng ating Panginoon ay idinadaan niya sa panalangin. Kaya minsan, tayo po, mga kapatid, ay nawawala sa direction kasi hindi tayo marunong makinig. Sabi nung Isaiah, nangangatwiran po tayo. Ngayon tayo, hindi yan, hindi ganyan yan. Kilala ko si Lord. Kilala mo pala si Lord, dapat makinig ka. Dapat makinig po tayo. Kung kilala talaga natin ang ating Panginoon, sundin po natin ang inuutos ng ating Diyos. Sa 7:28, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ni numan. Kung marunong tayong makinig sa tinig ng ating Panginoon, nandito po yung security ng ating Diyos, mga kapatid. At nandito rin yung reward, mga kapatid, ng pagsunod natin sa ating Panginoon. Muli sinabi, bibigyan po tayo ng buhay na walang hanggan. Kung marunong po tayong sumunod at makinig sa harapan po ng ating Panginoon. At ang sabi dyan, isa pa, hindi mapapahamak. At ang sabi pa, hindi maaagaw. Hindi naman. Ibig sabihin, wala po talagang makakaagaw. Kaya sabi po ng Romans, mga kapatid, chapter 8, walang makakahiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Romans chapter 8 din, mga kapatid, sabi diyan, kung tayo ay panig sa ating Panginoon, walang laban sa atin. O sinong makakaagaw kung walang pwedeng makatalo sa ating Panginoon? Ang pwede lang makaagaw, mga kapatid, sa ating Panginoon kapag ipinaagaw mo yung sarili mo. Ipinarapol mo sa mundo. Yan, pwede. Pero ang ating Panginoon, hindi po tayo ibibigay sa kaaway. Kasi alam ng Diyos kung anong gusto ng kaaway sa atin. Alam ng Diyos kung ano yung pakay ng kaaway sa atin.
At ang kasunod, mga kapatid, diba? Kailangan natin manatili tayo sa kawan ng ating Panginoon. At ang kasunod, ipinaramdam pa. Ipinaramdam at binigay ng Panginoong Hesus ang kanyang pag-ibig sa atin. Ano po yung unang mga kadahilanan, mga kapatid? Una, kinondisyon ng sarili. Kinondisyon. Ano po? Ni Jesus, kanya sarili para yung kaligtasan po natin. At ang kasunod, mga kapatid, hinanap po tayo ng ating Panginoon. Nung natagpuan tayo ng ating Diyos, ang sabi diyan, ipinaramdam at ibinigay ng Panginoong Hesus ang kanyang pag-ibig sa atin. Praise the Lord, hallelujah. Kaya alam natin yung verse na yan. Napaka-popular na pagdating sa pag-ibig. Ano yung pumapasok agad sa inyo, mga kapatid, pag sinabing pag-ibig ng Diyos? Anong verse? Ano? John 3:16. Di ba? Alam na natin yan eh. Yan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta. Talagang iniirog tayo ng ating Panginoon. Ang ginamit na word, pagsinta. Minamahal talaga tayo ng ating Panginoon. Pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Minahal na tayo at meron pang isang ibinigay. Ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Minsan tinatapos natin dyan, may sinasabi pa sa kasunod, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan. Kasi kung pinadala niya dito si Kristo para hatulan tayo, yari tayo lahat. Lahat po tayo may kasalanan. Lahat po tayo, mga kapatid, ay papunta sa kamatayan. Pero salamat dahil binigay niya yung kanyang bugtong na anak, hindi para hatulan tayo, kundi tayo po ay maligtas. Magkaroon ng kaligtasan. Yan po ang misyon ng ating Panginoon sa atin. Kaya salamat sa ating Diyos. Amen. Kaya, John 3:16. Ang sabi po dito, kailangan malaman po natin, unang-una, na sinabi po dyan, una, ipinaramdam ni Jesus ang kanyang pag-ibig sa atin. Kaya ang tanong, tayo ba, ipinaparamdam po ba natin ang pag-ibig natin sa ating Panginoon? Naisip niyo po ba yan, mga kapatid? Napaparamdam niyo? Nakaramdam mo kaya ni Lord yung pag-ibig ko sa kanya? Tandaan po natin, tunay po yung pag-ibig na pinaramdam ng Diyos sa atin. Hanggang ngayon, nararamdaman natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Ang Diyos, hindi mapagpaimbabaw ang kanyang pag-ibig. Hindi mapagkunwari ang pag-ibig ng ating Panginoon. Hindi panglinggo lang ang pag-ibig ng ating Diyos. Hindi pag may mga nakakakitang kapatiran lang ang pag-ibig ng ating Panginoon. Amen. Sa katunayan, alam natin lahat, mga kapatid, na ang ating Panginoong Hesus, siya po ay namatay sa krus. At yung krus na yan ay hindi nasa ilalim. Ang krus na yan, mga kapatid, ay nasa ibabaw ng bundok, mga kapatid, sa Golgota. At anong sabi dun, mga kapatid? Dun po siya itinaas. Nakita ng maraming tao. Ganyan po ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig po sa atin. Hindi ka po ikinahiya ng ating Diyos. Kaya yung pag-ibig mo sa ating Panginoon, huwag dapat mapag-imbabaw yan. Kasi may mga ganyang Kristiyano minsan na mahal lang sila. Kunwari lang mahal nila si Lord. Mapag-imbabaw, mapagpakunwari. Mahal lang nila si Lord. Mga kapatid, paglinggo at may gawain. Kapag may nakikitang kapatiran, ay, love ko si Lord. Pero pag wala nang nakakakitang kapatiran, iba na ang ugali. Amen? Iba na yung inaasta. Ang ating Panginoon, araw-araw po tayong minahal ng ating Diyos. Nakikita ni Lord yung mga pagkakamali natin, pero mas nananaig ang pag-ibig po sa atin ng ating Panginoon. Alam po natin yan. Hindi 24 hours na nasasabi natin sa ating Panginoon na mahal natin siya. Pero alam po natin na 24 hours pinaparamdam sa atin ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Hindi lang natin nararamdaman minsan kasi busy tayo sa ating mga ginagawa. Pero kung titingnan po natin, hallelujah, kung tayo ay mag-iisip ng mas malalim,
makikita natin kung ano, oras-oras akong iniingatan ng ating Panginoon. Oras-oras akong minamahal ng ating Diyos. Ang Diyos hindi talaga nagkulang po sa atin. Tayo nagkukulang. Pero ang Diyos ay tapat, hallelujah, sa Kanya. Pangako sa atin na tayo po ay iibigin ng ating Panginoon. Kaya huwag po nating ikahiya ang ating Panginoon. Huwag mo ikahiya na ikay Kristiyano. Huwag mo ikahiya na meron kang pinaglilingkurang tunay na Diyos. Kailangan mas makita pa sa atin, mas may pagmalaki pa natin na meron Diyos po tayong pinaglilingkurang tunay. Ang sabi niya, huwag natin ikahihiya ang Diyos sa buhay po natin. Kasi sabi ng Timoteo, kung tayo'y nagtitiis ng hirap sa mundong ito, maghahari din tayong kapiling niya. Kapag itinakwil natin siya, itatakwil rin tayo tatakwil din tayo ng Panginoon. Diba, napakadali ng usapan. Wala nang ibang paligoy-ligoy. Kapag itinakwil mo ang ating Panginoon, kapag ikinahiya mo ang ating Panginoon, yari na ang pananampalataya. Yari na yung mga ginawa po natin sa ating Panginoon. Dumadating po sa pagkakataon na tayo parang medyo nahihiya tayo ng bilang Kristiyano. Kahit matatagal na, may dumadating sa pagkakataon, ay, parang ako lang born again dito. Parang ako lang Christian dito, medyo nahihiya tayo. Pero dumadating tayo sa point na, bakit ako mahihiya? Wala naman ako ginagawang masama. Kaya, ang sabi dito, huwag nating itakwil ang ating Panginoon. Dahil itatakwil niya din tayo. Ano ba naman tayo sa ating Panginoon? Oo, mahal tayo ng ating Panginoon, pero hindi naman tayo wala nga tayong malaking parte sa ginawa sa kaharian ng ating Panginoon. Ang ginawa lang natin, sumampalataya tayo. Pero sabihin natin, ay, di ba sa mga kumpanya, meron diyang ang hirap tanggaling mga tao. Kasi mga asset po sila, hindi yung sa drugs ha. Yung asset po sila mga kapatid, talagang sila yung pinakamagagaling. Na kahit kahit marami nang nagagawang kalokohan, hindi sila matanggal kasi sila yung pinakamagaling. Marami silang nagagawa, asset po sila. Sa kaharian ng Diyos, hindi naman tayo asset. Sabi nga sa Romans, nakasabit lang tayo Nakaugpong lang po tayo. Mga Israelita po talaga Amen. Pero hindi. Salamat sa ating Panginoon. Hindi ganun tumingin ang Diyos. Hindi katulad nating tao kapag tumitingin ang ating Panginoon. Pure ang intention po sa atin ng ating Diyos na tayo po ay iligtas, na tayo po ay mahalin. Salamat po sa ating Panginoon. Kaya, sa parte natin, huwag po natin itakwil ang ating Panginoon. Huwag natin ikahiya. Kasi sabi ng Mateo, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin ko rin sa harapan ng Amang nasa langit. At ang kasunod, ngunit ang sino mang ikaila ako sa harapan ng mga tao, ay ikakaila ko rin sa harap ng Amang nasa langit. Hallelujah. Kaya tayo mga kapatid, ipagmalaki po natin na tayo po ay mga anak ng Diyos. Nalingkod po tayo ng ating Panginoon. Dumadating man tayo mga kapatid sa mga ganyang pagkakataon, pero bumawi tayo sa ating Diyos. Huwag tayong datna ng ating Panginoon na lagi nating itinatanggi ang ating Panginoon. Kasi meron gumawa ng ganyan sa Bible. Si Pedro. Yan tuloy, na associate sa kanya yung manok. Katatanggi niya, naging patron siya ng mga mansasabong. Yan. Kasi, hindi ko kasama yan. Pagtilaok ng manok, kasama na niya pala yun sa langit. Yung manok, mga kapatid, maging patron tuloy siya. Kaya sa atin, mga kapatid, huwag natin ikahihiya ang ating Panginoon. Kaya ba natin gawin po yung mga kapatid? Naintindihan ko po kayo mainit, kaya hindi kayo masyado nainit. Naintindihan ko po kayo. Baka, masobrahan. Pag umimik, may... Pangalawa, ibinigay po niya ang kanyang bugtong na anak. Salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Ang tanong, mga kapatid, nagbibigay ba tayo sa ating Panginoon? Amen? Marunong ba tayo magbigay sa ating Panginoon? Amen. Malakas. Amen.
Tayo talaga mga kapatid, kailangan nating magbigay sa ating Panginoon. Tandaan po natin mga kapatid, kasi baka akala ng ilan, si Lord ay hingian lamang. Diba? Ganyan na ang minsan eh. Akala na iba, kapag tayo naglilingkod sa ating Panginoon, meron tayong relihiyon, meron tayong pananampalataya, hingian lang si Lord. Kapag wala na tayong kailangan, hindi na natin babalikan si Lord. Kapag may kailangan, saka lang ulit tayo magpe-pray. Saka lang po tayo hihingi sa ating Panginoon. Saka lang tayo lalapit sa ating Panginoon. Kasi may pagkukulang, pero pag masaya ang buhay, pag happy-happy naman, hindi itsapuera muna si Lord. Hindi ganun po yung pananampalataya. Hindi po ganun yung relasyon. Hindi ganun yung disenyo ng ating Panginoon sa pananampalataya po natin. Akala ng ating Panginoon, mga kapatid, akala ng ilan, laging hingian ng ating Panginoon. Di ba marami, ganyan naman tayo noon? Napapadyos ko po pag merong mga trahedya. Pero pag masaya naman ang buhay, wala. Kapag natatapilok sa kalang, Diyos ko po. Minsan, kasama yung buong pamilya. Jesus Mariosep. Ganyan, di ba? Sa kalang nakakaalala, buti na lang. Kaya noon, mga kapatid, napansin nyo, lagi kayo natatapilok kasi doon na kayo tumatawag kay Lord. Nakala kayo tumatawag. Pero pag wala naman, pag may mga sakuna, kapag merong mga bagyo, mga kapatid, saka lang kayo napapanalangin kay Lord, yung bubong po namin, kalalagay lang po naan. Lumipat sa kabilang bahay. Sa Japan. Hindi pa ako nakapunta doon. Sa Baguio, sa Bicol. Yung iba daw doon masaya. Yung mga tao po doon pag may bagyo, masaya yung iba naman malungkot. Kasi yung mga ambubong ay mga yung mga anahaw, pag nagbagyo nagiging yero yung kanila. Kasi yung mga naglilipat ng bahay yung mga mayayaman, mga yero ng mayayaman linilipat doon sa may kubol-kubol. Masaya yung iba rin hindi. So sa atin mga kapatid, nagbibigay ba tayo kay Lord? Praise the Lord. Marunong ba tayo magbigay sa ating Panginoon? Tandaan po natin, ang Diyos mga kapatid, na pinaglilingkuran natin, hindi po yan ATM machine. Hindi tayo puro hingi mga kapatid. Kasi merong gift na ganyan eh. Gift of healing. Healing ng healing kay Lord mga kapatid. Ang Diyos na pinaglilingkuran po natin, karapat dapat po siya sa lahat ng meron po tayo. Tandaan po natin yan, lahat ng meron po tayo, yan po ay galing po sa ating Panginoon. Pagpapala po yan ng ating Panginoon. Kaya may tanong sa Old Testament, nananakawan ba natin ng Diyos? Yung iba alam na. Di ba sabi po dito, may nagtanong sa Book of Malakay, nananakawan ba ang Diyos? Sabi dito, nananakawan baga ng tao ang Diyos? Gayong may ninanakawan ninyo ako. Sabi natin, Panginoon, ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin nananakawan? Sino nakapunta doon sa langit? Yung nasa isip nila, paano ka namin mananakawan? Ay wala naman, hindi mo ka nakapunta sa langit. Hindi nga namin alam ang address mo. Hindi namin alam kung saan ka mananakawan. Pero ang sabi dito, mga kapatid, nananakawan natin ang ating Panginoon sa 10 bahagi. At sa mga handog. Hindi lang pala sa tithes. Pati pala sa mga offering, mga kapatid. Ako'y umiimig po dito, mga kapatid. Hindi ako nagmamakaawa. Ito po ay turo ng Biblia. Kasi maraming nagsasabi na ang tithes ay hindi na yan sa New Testament. Wala nang tithes sa New Testament. Maraming nagsasabi pong ganyan. Offering na lang. Ang sabi kasi ng Biblia, ang sabi ng New Testament, yung galing sa puso. Hindi po kasi nila alam yung origin ng tithes, mga kapatid. Ang tithes, mga kapatid, hindi naman yan ginawa na sa Ten Commandments agad o sa batas ng ating Panginoon. May una pang gumawa nan. Si Abraham, mga kapatid. Si Abraham, siya po ay nagbigay ng 10 bahagi sa ating Panginoon at yun po ay nagustuhan ng ating Panginoon. Alam niyo, mga kapatid, kung babasahin natin ang Biblia, ang tithes, ang unang tumanggap ng tithes ay anghel. Si Melchizedek. Siya po yung unang tumanggap ng tithes, mga kapatid. At yun po ay nagustuhan ng ating Panginoon, kaya isinama ng Diyos sa batas.
sa mga Israelita. Ibig sabihin, bago pa ang batas, meron nang nagtatites. Amen. At yung tithing na yan, mga kapatid, ay sinimula ni Abraham kasunod sa mga anak. At yan po ay nagustuhan ng ating Panginoon. Kaya nung nagkaroon ng batas, saka isinama yung tithing. Ibig sabihin, ang tithes ay hindi batas. Amen. Amen. Ito po ay kusang loob. Amen. Yan po ang kailangan nating maintindihan. Kasi alam mga kapatid, kaya wala nang pagtuturo ng tithes sa New Testament kasi ginagawa na ng mga Israelita po yun. Bakit pa nila gagawin? Bakit pa ituturo yun kung araw-araw namang ginagawa na nila? Kung normal na po yun sa kanila. Yan po yung sinasabi nila eh. Ang tithes ay wala na sa New Testament. Hindi tinuturo ng mga apostol. Eh paano ituturo? Ay gawin na nila yun. Yung mga piyesta po ba sa mga kapiyastahan ng mga kapiyastahan po ng Old Testament, di ba minsan lang ma-mention po sa New Testament? Yung Acts, yung Day of Pentecost, minsan lang na, minsan lang na mention, pero taon-taon po nila ginagawa po yan. Kasi kagawian na po nila yan. Yan na po yung buhay po nila. Kaya bakit mo pa ituturo? Yung buhay na nila. Parang itinuturo mo yung kumain ka pagtanghali. Eh ginagawa naman po natin yan. Sabihin lang, kahit hindi mo ko alokin, nakain talaga ako ng tanghali. Eh parang ganyan mga kapatid, kaya hindi na kailangan ituro. Sa Old Testament yan, may mga katuruan. Pero sa New Testament, dahil sila po ay mga Hudyo, sila po ay may pares na pananampalataya, hindi na nila ginagawa yan. Kaya ang ating Panginoon nga, di ba yung mga Pariseo, sinabihan ng ating, maganda yung ginagawa nyo, pero mali yung, Kaya yan, sa ikaw po mga kapatid, dito, sa pagkakataon ito sa Malakay mga kapatid, yung mga tao po dyan, ito po ay sa setting ng mga Levita, yung mga tao po dyan ay hindi na nagbibigay. Kaya ang sabi po ng ating Panginoon dito, saan ninanakawan? Sa ikasampung bahagi at sa handog. Kayo'y nangagsusumpa ng sumpa, kaya nagkakaroon ng sumpa, sapagkat inyong ninanakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Grabe yung nagnakaw Hindi nagtatay sa buong bansa. Israel, mga kapatid. Kaya sila ay sinumpa. Kaya sabi diyan, dalhin nyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, sa templo, at subukan ninyo ako. Yan, dito may challenge ang ating Panginoon. Subukan. At pag si Lord ay challenge nyo, ay papalagyan si Lord. Akala mo Diba? Sabi nito, subukan ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sa pagbibigay. Diyan lang po, throughout the Bible, diyan po nag-challenge ang ating Panginoon. Subukan nyo ako sa pagbibigay. At makikita nyo. Parang subukan nyo ako at makikita nyo. Parang ganyan ang tono ng ating Panginoon. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang durangawan ng langit, at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Subukan nyo lang si Lord, mga kapatid. Magbigay lang kayo, magtapat lang kayo sa ating Panginoon. At ang sabi po dyan, bubuksan ng Diyos ang durangawan ng langit. Amen. Hindi pinto, kundi durangawan, mga kapatid, kasi mas maraming bintana sa isang bahay. Amen. Kaya mas maraming ibibigay po sa atin ng ating Panginoon. Kaya yung word, mga kapatid, nandito, walang sapat na silid na kalalagyan. Ganyan po yung pagpapala po ng ating Panginoon. At isa pa, hindi lang po dyan natatapos ang pangako ng ating Panginoon. Ang sabi yan, at sasawayin pa ang mga mananakmal dahil sa inyo at hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong mga lupa, ni malalagasan man ng bunga sa di panahon ang inyong puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon, ng mga hukbo. Yung source of income niyo, mga kapatid, ay poproteksyonan pa yan ng ating Panginoon. May nalulugi, pero pag sa pagtatapat sa ating Panginoon, hindi ka po malulugi, mga kapatid. Bakit? Nandyan po yung protection po ng ating Panginoon. Alam niyo, mga kapatid, ito lang yung nakikita ko po nun kasi galing naman tayo sa malaking church .
Salasan na mga kapatid. Yung mga nagmumurmur lang naman sa pagbibigay, yung mga pasaway na Kristiyano. Pero yung mga tapat mga kapatid, kahit hindi yan malaki ang income, kahit hindi malaki ang kinikita, hindi ko naman nakirinig na yung pa nga minsan nakikita kong nauunang kumuha ng mga, mga sobre. Kasi nakikita po nila yung pagpapala ng ating Panginoon. Maliit man o malaki na ibibigay natin sa ating Diyos, kung tama sa 10 mga kapatid, at sa handog sa offering mga kapatid, walang problema. At nakita ko mga kapatid, pinagpapala na po sila ng ating Panginoon. Ang tanggalin natin sa isipan natin, ay pag nagbibigay ako ng ganito, babalik na agad mamaya pag uwi ko ng bahay. Hindi ganun. Nagtatanim ka rin dito mga kapatid. Kailangan makita rin ng ating Panginoon yung pagtatapat. Amen. Praise the Lord. Kaya kung malaki na naiipon mo kay Lord, kasi ibig sabihin, may malaki na rin pagpapala para sa ating, para sa iyo mga kapatid. Kaya minsan sinasabi lang, ay pera-pera lang yung church. Hindi, nakalagay sa Biblia eh. Hindi yung pera-pera mga kapatid. Isa po ito sa pagpapakita po natin ng pagtatapat sa ating Panginoon. Kasi ang sabi po ng Biblia mga kapatid, pwedeng maging Diyos ang pera. Pwedeng diktahan ng pera yung pananampalataya. Kaya ang sabi dyan, walang pwede makapaglingkod sa dalawang Diyos. Ang sa English nga ng pera, mammon. Mammon. Kaya sa atin mga kapatid, matuto lang tayo magtapat sa ating Panginoon at yung mga source of income po natin, puproteksyonan po yan ng ating Diyos mga kapatid. Subukan natin ang ating Panginoon sa ganitong bagay para hindi tayo sumpain. Ang sabi niyo, kaya nagkakaroon ng sumpa dahil sa mga ganung bagay. Amen. Kaya ito pa, isa pang tandaan natin, patapos na ako mga kapatid, tandaan po natin, ni minsan hindi po tayo ninakawan ng ating Panginoon. Sino dito may history na ninakawan sila ni Lord? Sino dito ninakawan na ni Lord? Ninakawan ni Lord, wala kang maibigay, nanakawan ka pa. Amen? At kasunod na tanong, at ano naman ang nanakawin ni Lord sa'yo? Yeah? Ay lahat ng meron ka ay binigay ng ating Panginoon. Kung meron man tanggalin ng ating Diyos dyan, karapatan niya yan. Sa Kanya galing yan eh. Amen. Di ba? Kaya sabi ni Job, dumating po tayo dito na wala tayong dala. Kaya aalis din tayong walang dala. Kasi nung dumating po tayo dito, binigyan tayo ng ating Panginoon, in-equip po tayo, binigyan tayo ng mga pagpapalang ating Panginoon, pero sobra naman kung dadalhin pa natin yung mga bagay na meron, nakuha lang natin dito mga kapatid. Kaya, ang Diyos, mga kapatid, si Lord pa ngayon nagbigay sa atin eh. Amen? Si Lord pa yung nagbigay sa atin. Kung may mawalan man sa atin, ito po ay gawa ng kaaway. Kasi yun po yung plano sa atin, nakaway, steal, destroy, mga kapatid. Yan yung kaaway. At mananakaw lang yan kung ito'y papabayaan po natin. Amen. Kaya wag natin nakawan ang ating Panginoon, hindi lang sa pera. Mga kapatid, huwag nating nakawin ang oras natin para sa ating Panginoon. Ninanakaw natin minsan yung oras natin na para sa Diyos eh. Huwag natin nakawin yung lakas na nakalaan para sa ating Panginoon. Pag dadating ka sa church, hinang-hina ka na. Hindi ka na makapagpalakpak. Naantok ka na. Ninakawan mo yung lakas. Ninakaw mo yung dapat, yung energy na nandito, na dapat ipinapalakpak mo, isinisigaw, itinatalon, ginamit mo na eh. Kagabi, kung anong pinagagawa mo sa sarili mo. Kaya pagdating mo sa church, inaantok ka na. Kaya pagdating sa church, hindi mo na matapos yung preaching. Ang inaantay mo yung mag-amen. Tapos na. Amen. Ninanakawan din natin ang ating Panginoon sa oras at sa lakas. Huwag natin nakawan ang ating Panginoon sa panahong nakalaang dapat para sa Kanya. Amen. Kasalanan po yan. Ninanakawan natin ang ating Panginoon. At huwag po natin nakawin yung pagpapasalamat na dapat ibigay natin sa ating Panginoon. At isa pa, huwag nating nakawin yung pagpupuring dapat sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya huwag na huwag po nating hahayaan na nakawin ng kaaway ang lahat ng bagay na para sa ating Panginoon. Proteksyonan po natin yan. Ito ay nakalaan para sa kay Lord.
hindi ako maaantok sa preaching kasi nakalaan ito para kay Lord. Magkakaroon ako ng lakas sa pagpupuri dahil nakalaan ito kay Lord. Huwag na nating hayaan mga kapatid yung kaaway ay nakawin. Yung ating pagsigaw ng pagpupuri, yung pagpapasalan, yung praise natin, mga pagsamba natin sa ating Panginoon, yung devotion po natin. Huwag nating ipanakaw yan sa kaaway. Yung ministry na meron po tayo, huwag po nating ipanakaw sa ating kaaway po yan. Yung kagalakan na meron po tayo, yung apoy na nasa sa atin mga kapatid. Hallelujah! Yung banal na espiritu, pwedeng nakawin yan, pati yung pagpapala mo. Pwede yung nakawin ng kaaway. Pero alam po natin mga kapatid, na ang lahat ng bagay na yan ay kayang proteksyonan ng ating Panginoon. Kung lagi lang po tayo magsasubmit sa kanyang kalooban at sa kanyang katwiran mga kapatid, ang lahat ng yan ay magagawa at magagawa po natin. Tapos ako, when the Lord says it's finished, we should respond with, I have decided to follow Jesus. Hallelujah. Yan yung malinaw na mga kapatid. Hallelujah. Tinapos na ng ating Panginoon. Ang kailangan na lang natin yung desisyon. Ang kailangan na lang natin mga kapatid, yung sumunod po tayo sa ating Panginoon. Tapos na ang plano ng Diyos sa buhay mo. Nung tinawag ka ng ating Panginoon, ginanap na ng ating Panginoon, inilatag na ng ating Diyos yung mga pagpapalang nakalaan po sa iyo mga kapatid. Hindi lang pagpapala, pati pagsusubok. Nung tinawag tayo ng ating Panginoon, huwag nating i-condition sa sarili natin, puro pagpapala yung ating haharapin. Nung tinawag tayo ng ating Panginoon, oo, nakalatag ang buhay natin sa harapan ng Diyos, pero alam ng ating Panginoon kung kailan kang pagpapalain at kung kailan kang susubukin. Amen. Lahat kailangan mapagtagumpayan po natin yan. Kaya ang sabi ng kanta, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Ang sabi pa nga ng isang kasunod na lyrics, the cross before me, the word behind me. Amen. Amen. Yan po lagi po tayo. Lagi tayo sa ating Panginoon. It is finished. Nagawa na ng ating Panginoon. Ang kailangan na lang po natin, sumunod, makinig sa kalooban po ng ating Panginoon. Muli, purihin natin ang ating Diyos. Praise the Lord. Panginoon Jesus, muli nagpapasalamat po kami, God, hallelujah, sa iyong magandang mensahe sa amin. Salamat, God. At hayaan, Panginoon Jesus, na ang lahat ng aming pag-usapan, Panginoon, ay patuloy, Lord, hallelujah, na manahan sa aming mga puso at magkaroon, God, hallelujah, ng kapakinabangan sa aming pananampalataya, Panginoon Jesus. Lord, salamat, God, hallelujah, sa kaligtasan, Panginoon, na ibinigay niyo po sa amin. At hayaan, Lord, na ang pagsunod, Panginoon, sa iyong kalooban ay laging nasa sa aming puso, Panginoon Jesus. Ano't ano man ang mangyari, anumang ilaan ng kaaway sa aming harapan, Panginoon, ay hindi kami matakot, bagkus magkaroon pa kami ng tamang, Panginoong Jesus, dahil alam namin na lagi ka namin kasama, na alam namin, Panginoong Jesus, na lagi ka pong naririyan, na umaagapay, at hindi kami pinapabayaan, Panginoong Jesus. Muli, patuloy, Lord, hallelujah, na pagpalain mo, Panginoon, ang aking mga kapatid sa pananampalataya. Hayaan na bigyan niyo po sila ng mas matindi pang pananampalataya at mas matatag, hallelujah, na paglilingkod. Sapagkat, Lord, hindi man namin alam, Panginoong Isus, ang iyong pagbabalik, ang oras na iyong pagbabalik. Pero isa lang ang alam namin, kung kami po, Panginoong Isus, ay patuloy na magtitiwala sa iyo, kung patuloy kaming susunod sa iyo, sa iyong pagbabalik, Panginoon, isa kami sa makakasama, Panginoon. Kaya, Lord, salamat, God, hallelujah, sa kaligtasan, hallelujah, at sa plano na ibinigay niyo po sa aming buhay. Patuloy ka naming sinasamba, pinupuri at pinapasalamatan ang iyong banal at makapangyarihang pangalan lamang, Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. At tayo po ay makakatayo na mga kapatid.